Huwag po ninyong kalilimutan yung March 11. Maganda po ito. Ang eleksyon po ay May 12. Pagdating po ng May 11, 2 buwan na po mula nung sinalbahin nila ang karapatang pantao, ang pagkatao at integridad at soberanya ng Republika ng Pilipinas at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May 11 po yan. Yan po yung gawin ninyong reminder sa inyo para pagdating natin sa mga presinto upang tayo'y bumoto sa May 12, alam ninyo na hindi na natin dapat sila pagkatiwalaan at wag na tayong magpapabudol muli. Kung paanong hinayaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos manghimasok ang mga banyagang puwersa at banyagang interes at gawing handog sa naglalaway na mga banyaga diyan sa ICC ang kapwa natin Pilipino at dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Sabi ko nga, patuloy natin labanan yung panlilinlang, yung pagsisinungaling at yung pandaraya, hindi lamang po sa akin, sa number 56 sa inyong balota ko, hindi sa buong Duterte. Buong Duterte. Kinakailangan po natin ng sapat na numero sa Senado, kinakailangan po natin ng sapat na bilang sa Senado upang malabanan ang mga maling polisiya ng kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan po ang kinakailangan nating intindihin at kinakailangan nating maunawaan at kinakailangan nating pagtulong-tulungan. Ang ating bansa ay nakatapat sa maling direksyon. At pag mali ang direksyon na ating tinatahak, huwag po kayong umasa na tayo'y makakarating sa tamang destinasyon at makukuha natin ang ating common aspiration as a people. Kaya may pagkakataon pa po na itama natin yung maling direksyon na yan, gamitin po natin ilang araw na lamang po mula ngayon. 21 days, 3 weeks to go ay maghahalalan na po. Ang kamay po ng ang kapalaran po ng lahat ng mga kandidatong katulad ko, kami po yung mga aplikante bilang senador ninyo ay nasa kamay ninyo. Sana ho'y gamitin ninyo ng tama ang inyong kapangyarihan. Marami pong usap-usapan, lalo na yung ating mga kababayang overseas Filipino workers, yung mga Filipino migrants na nangangamba na baka raw hindi mabilang yung kanilang boto o yung iba na may bumoto nung kanilang verify yung kanilang boto, kung ano-anong pangalan ang lumalabas. Ang sagot naman ng COMELEC, encrypted daw po yun at hindi talaga mababasa. Paano hindi mababasa? Nabasa nga yung pangalan ng ibang kandidato. Kaya dapat talaga may transparency and accountability itong COMELEC. Kaya sabi nila encrypted. Imposible daw mabasa yon. Yung mga naglabasa nung kung ano-anong social media posting, sinabi na may mga nagpapatotoo na ang binoto nila yung straight Duterte. Pero doon sa encrypted, kung encrypted man ang gamitin natin yung terminology ng COMELEC na encrypted, bakit pangalan ng ibang kandidatong hindi nila binoto ang lumalabas? Yan ang dapat ninyong sagutin. Hindi yung sasabihin lang ninyo na ito'y encrypted. Walang sustansya yung inyong paliwanag. At dapat lamang ho na ipaliwanag ninyo sapagkat alam ho ninyo, karapatan po nating napakahalaga. Yung right of suffrage. Dito po lamang pantay-pantay ang mayaman ang mahirap, ang tapat at ang magnanakaw, ang korap at ang diretsyo sa gobyerno. Kaya dapat hindi paglaruan. Huwag din nating hayaan na magpatuloy yung pagsasalaula sa ating mga karapatan, sa ating saligang batas, kagaya ng ginawa ho nila sa GAA. Yung General Appropriations Law na ang naging basihan po ay yung Bicameral Conference Committee report na panay blanco. Hindi po natin titigilan yun. Ngayon, bukas po dapat ang resumption ng aking pagkapangangampanya. Subalit yun nga ho, hindi natutulog itong mga puwersa ng kadiliman at patuloy ang kanilang black propaganda sa inyong lingkod. Kaya minarapat kong sagutin ito habang tayo may sapat na oras sapagkat last stretch na po ng campaign,
and talagang mahigpit po yung schedule. Subalit, kunin ko na rin ang pagkakataong ito. Paulit-ulit, pasalamatan ho kayo. Huwag tayong magpapabudol muli. Huwag na ho kayong pumayag. Yung mga black propaganda, harapin natin, labanan natin. Harapin natin, labanan natin. Ito mga ito nagtatago sa likod ng mga creations nila. Walang muka, walang pangalan. At nagtatago sa black propaganda. Alam mo ninyo, ang taong nagtatrabaho sa dilim, puwersa po ng kadiliman yan. Huwag ho tayong papatakot, huwag tayong papadaig, huwag tayong papatalo. Ang issue ngayong May 12, 2025 ay corruption. Yan ang issue, corruption, kagutuman, kriminalidad, paglaganap ng droga. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-reaction video dito po sa ginawang live stream ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page kanina. So ito po yung mga ipo-point out lang natin sa buong video na nagawa niya, sa buong live stream niya ay may mga ilang bagay na tumatak sa atin, which is yung issue nga po dito sa corruption. At nais kong ibahagi sa inyo kung bakit nga ba napakalaking hadlang nito sa pag-unlad ng isang bansa, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi yung mga bansang nakakaranas nito. So, very rampant po talaga itong corruption. Ito po yung mga ilang dahilan kung bakit napakapangit po ng corruption sa isang bansa. Of course, ito po yung pag-aaksaya ng pondo. So, yung mga pondong dapat sana'y ginagamit para sa edukasyon, kalusugan, at infrastruktura ay nauuwi sa bulsa ng iilan. Dahil dito nawawala ng sapat na serbisyo ang mga mamamayan. So, makikita nyo naman po yan nowadays. Kaliwat kanan po yung mga issue patungkol nga po sa mga budget, problema sa mga infrastruktura, tulad ng mga flood control, yung mga ganyan ba na naririnig natin at usap-usapan talaga sa ating bansa. Ito din yung kawalan ng tiwala. Kapag lagana po talaga ang korupsyon, nawawala ang tiwala ng mga tao sa gobyerno. Ang kawalan ng tiwala ay nagdudulot ng mabagal na implementasyon ng mga programa at proyekto. And of course, pagpapalakas ng inequality. Ang korupsyon kasi ay nagpapalawak po yan ng agwat sa pagitan ng mamamayan na mayayaman at mahihirap. So, ang mga koneksyon ay mas nakakakuha, no? Kumbaga, yung may mga koneksyon, sila po yung nakakakuha ng mga oportunidad, habang ang mga ordinaryong mamamayan, yung mga nasa laylayan, ay talagang wala na, hanggang doon na lamang sila at na pag-iiwanan nga. Dahil dito, humihina po yung ating ekonomiya dahil ang korupsyon ay nagdudulot ng hindi patas na kompetisyon sa negosyo. Diba? Ito pa ay nagiging sanhi ng pagbaba ng pamumuhunan at pagbagal ng ekonomiya, which is yan talaga yung isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng ating ekonomiya, no? Dito kung paano tayo nabubuhay, paano nabubuhay ang isang bansa. At syempre, itong pagkakaroon ng kultura ng impunity. Kapag hindi kasi na paparusahan ng mga tiwali, nagiging normal na lang itong gawain na to, no? Alam nyo na, takipan, kumpare, kumpadre, kumare, mga ganyan ba? So, tatandaan din natin mga kababayan na yung paglaban po sa korupsyon ay hindi lamang tungkulin to ng gobyerno kundi tayo din pong mga mamamayan. Kasi kinakailangan po ng transparency at accountability. Kagaya nga po netong isinusulong po netong ating pambato sa PDP laban na si Attorney Vic Rodriguez. Di ba kinakailangan ng transparency at accountability ng ating mga tauhan dyan sa gobyerno. So, paano ba natin susolusyonan to mga kababayan, no? Ang nakikita ko lang na magandang gawin talaga ng gobyerno ay ang pagpapatupad ng mahigpit na batas, no? Siguraduhin may malinaw na parusa para sa mga mapapatunayang mga tiwaling alagad ng batas o nagtatrabaho sa gobyerno. Kasabay nito yung mabilis at patas na hustisya. Syempre itong transparency at accountability. Gawing bukas ang mga transaksyon ng gobyerno sa publiko tulad ng paggamit ng online platforms para sa budget tracking or project monitoring. Yung mga ganyan ba, yung ibuladlad mo sa publiko kung ano ba yan, kung saan napupunta yung mga perang ibinibigay, yung mga buwis ng mamamayang Pilipino. At syempre yung pagpapalakas sa anti-corruption agencies. Diba? Bigyan ng sapat na pondo at kapangyarihan ng mga ahensya. Ayan, katulad ng ombudsman, alam naman po natin, diba kamakailan ay naging topic natin yung ombudsman, na sila po yung may karapatang manita dito po sa ating mga tauhan dito sa gobyerno kung gumagawa nga po ng hindi maganda. Diba? O labag na sa kanilang sinumpaang tungkulin, 'di ba? So kung ang ombudsman ay mabibigyan ng
kapangyarihan para busisiin itong mga pinanggagalingan ng kanilang kayamanan, mga ganyan ba, mababantayan natin yung yung corruption. And also dito sa ating mga whistleblower, 'di ba? Proteksyonan, 'di ba? Siguraduhin ang proteksyon ng mga tao o empleyado na naglalantad ng katiwalian, kasi hindi naman natin masasabi, 'di ba, na may mga ilang mga kababayan natin na hindi talaga masikmura yung nakikita nila. At sa pamamaraan na yun yung tanging paraan nila kundi isiwalat kung ano yung nalalaman at mga nakikita nila during that time, no? So yun yung ilan sa mga nakikita natin. Sa atin naman, yung partisipasyon naman natin bilang isang lipunan, syempre kailangan tayo ay ma-educate. Ituro natin sa mga kabataan ang kahalagahan ng integridad, transparency at responsibilidad. So hindi lamang natututunan yan sa loob ng paaralan, kundi sa loob din ng tahanan, no? Yan yung mga natin, yung mga dapat nating sa ating mga kabataan, yung public awareness campaigns, palakasin ang kaalaman ng mamamayan tungkol sa masamang dulot ng korupsyon. So ayan mga kababayan, ito pala yung libro na nabanggit din po ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang live stream, kaya lang nakat na natin, no. So ito yung libro na tinutukoy niya, yung Kingmaker. Ito yung tell-all book na isinulat ni Attorney Vic Rodriguez na dating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa librong ito, ibinahagi niya ang kanyang personal na karanasan sa likod ng kampanya at tagumpay ni Marcos noong 2022 presidential elections. So isinulat ito ng veteranong mamamahayag na si Sir Jerry Lirio. So yun nilalaman ng libro na to, ito yung paglalantad ng estratehiya dun sa kampanya ni BBM noong 2022. Tapos nandito din yung sakripisyo at pagsubok na kinaharap po ni Attorney Vic Rodriguez bilang pangunahing tagapagtanggol ni BBM sa publiko. Kung maalala nyo, 'di ba? So napaka talaga hirap po ng kanyang pinagdaanan diyan. At syempre yung mga behind the scene na pangyayari sa politika. Kabilang na diyan yung yung decision niya na lisanin yung Malacanang matapos yung 79 days na araw bilang executive secretary. So, hindi siya nagtagal dito sa Malacanang. So, ayun yung mga nilalaman niya. Ayun yung asawa ni Attorney Vic Rodriguez. So, ito pa. Nandito din yung mga personal na pananaw ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang papel bilang Kingmaker, ang taong nasa likod ng tagumpay ng isang leader. So, ayun yung parang niya. So, napakaganda ng libro na to. Ayan. At yung mga aral na mapupulot nyo dito mga kababayan is yung kahalagahan ng katapatan at paninindigan sa politika, yung epekto ng matinding pagsusumikap sa tagumpay ng isang kampanya, ang realidad ng politika. So kung paano ito maaaring magdala ng tagumpay. Ngunit kasabay nito, syempre may mga matitinding pagsubok yan. Ayan. So, ito yung ang kalagahan din ng disiplina at estratehiya. Nandyan din yan sa loob na yan. So, kung babasahin kasi natin to, napakahaba nito mga kababayan. So, mabibili nyo po ito sa mga bookstore po. Sa Fully Book yan. Doon ko alam na mabibili yan. So, ayan. Bilhin nyo na po yan para mabasa nyo po at kung interesado po kayo, no? So, ayan po yan. Working hard to make Bongbong Marcos win the presidency in the May 2022 election was one thing. So, alam nyo naman. Grabe yan si Attorney Vic Rodriguez. At ayan, sa mga followers natin mga kababayan, huwag nyo pong kalimutang isama sa inyong mga senador. Etong si Attorney Vic Rodriguez, number 56 po yan sa balota this coming May 12 election. So maraming salamat po and God bless po sa inyo.